Good morning mga ka-Aero. Ito na naman tayo sa panibagong araw ng pag-udan bali hindi pa nga natin alam kung saan tayo ngayon mapapadpad ng pagdi-deliver. Bali sa Guadalupe Uno nga pala muna pinarode si Red dahil na-pick up na ni Bayaw kahapon yung mga yero na pang-deliver namin ngayon. At sa paglalakad nga namin papunta doon may nakasabay kami na naigbebente ng speaker kaya sinama na namin sa biyahe para naman hindi kami mainip at antukin si Bayaw sa mahabang oras ng biyahe. At nalaman nga namin na Isda ang pangalan nung sinama namin na may dalang speaker. At mukha namang malakas ang benta niya kaya siya pumayag na sumama sa amin ni Bayaw. Kasi nga 7 AM palang iisa na agad ang dala niya. Bali bago nga tayo tanghaliin sa daan humandar na ang napakakisig namin na si Red II. Kaya tara na, let's go! A few inches later. Dahil sa kwento nga ni Isda naawa naman ang aking Bayaw at minabuti nga namin na pakainin muna ang kasama naming nagbebenta ng speaker. Para kasing gutom na siya at mukhang pagod na din. At dito nga kami tumigil sa bagong kainan dito lang sa Barangay Santo Angel paglagpas sa kanto ng papuntang Boyeng Resort. Ito nga pala ang bago naming na-discover na napakasarap na paresan dito sa San Pablo. Unang nilapitan nga ni Isda si Kuyang nagsasandok at agad niyang tinanong kung may speaker ba daw kayo sa bahay. Meron na. Bakit? Dala kasi akong speaker dito mura lang at napakatibay pa sa katunayan nga 1 buwan ko na yun pinatutugtog ng walang patayan. Dahil sa bigo siya makabenta kay Kuya hinangian na nga lang niya ito ng sabaw ng tinda nila. At sumabay na nga sa amin ng pagkain. Basta dito ang way ng deliver namin hindi pwedeng hindi kami kakain dito. Bukod kasi sa mabait si Manong na may-ari. Napakalasa pa ng sabaw na luto niya at kumpleto pa sila sa chili oil onion leaves at higit sa lahat napakadaming laman ng isang order na panalong panalo sa dami din ng lamang loob. Tahalagang 70 pesos talagang mapapa-extra rice ka talaga ng hindi oras. At tumuloy na nga tayo kasi malayo pa ang biyahe natin. Let's go! 2,000 years later. At dahil nga siguro sa dami ng nakain ni Isda at nahigop na sabaw ang sarap ng pagkakahiga niya. At kapansin-pasan pa din na hindi niya hinahayaang mapalayo sa kanya ang pinakamamahal niyang speaker na kung minsan nga kinakausap pa niya. 1 eternity later. At dumating na din sa wakas ang sundo namin na magsasama sa amin sa site kung saan namin ibababa itong mga materials na dala namin. Pagdating nga namin sa site tinignan ko agad ang lugar at paglalagyan ng mga bakal at yero. Pasalamat din kami at maluwang at pantay ang paglalapagan namin ng mga yero. At mula nga sa puntong ito magsisimula na ang mainit at nakakapagod na trabaho naming mga magyayero. Buti na lang din kasi tapat lang sa sasakyan namin ang pagbubuhatan. Medyo kinabahan nga ako nung una kasi nagsuot na ng bonnet si Isda. Naalala ko kasi dati sa lugar namin sikat ang bonnet gang sa pagtamba ng tao. Kaya hinayaan ko na lang si Isda na tumulong sa pagbababa ng mga materials. Mabilis lang tignan sa video ang pagbababa namin pero ang totoo niyan ilang beses kami tumigil dahil sa sobrang init. Tirik na tirik kasi ang araw ng mga oras na yan kaya hindi din ako naghubad ng sleeve ko at towel sa ulo. Kasi baka imbis na bunbunan ko lang ang mangitim bungo ko ang masunog. At ito na nga ang pinakaayaw naming lahat. Ang channel bar.
Ang bukod tanging bakal na napakadumi. Kalawang at gabok ang didikit sa gloves mo at higit sa lahat napakabigat buhatin. Ilang beses din kami naupo sa malilong na parte dyan dahil sa sobrang init parang niluluto ang bunbunan ko. At habang inuubos na namin ni Isda lahat ng bakal pababa, tinalas na nga pala ni Bayaw yung tali ng yero namin para pagtapos ng bakal yero naman ang titirahin namin. 3 hours later. Kumuha nga muna ako ng tongtongan kasi alam nyo na medyo mixy ang BS ng Kuya Nico nyo. Para pag-abot ko sa yero ay suwabe ang pagbaba. Ganito nga pala kami magbaba ng yero. Para maibaba namin ng maayos at hindi gumasga sa bubong ng aming jeep. Maigsi nga pala ang una naming binaba at dahil 0.4 lang ang kapal nito dalawahan kami kung magbuhat at mamaya susunod na yung pangalawang sukat na 34 feet ang haba. At dito nga tumulong si Bayaw magbaba ng yero kaya dalawang 34 feet ang hinugot ni Isda. Nalimutan nga pala ni Bayaw na wala siyang gloves kaya daman niya ang init ng yero na muntik ng lamuto sa kamay niya. Kawakas 1 down. Nakaisa na din kami ng walang nasusugatan sa aming tatlo. Sabog pawi sobrang sakit ng bungo ko dahil sa sobrang init ng panahon nga yung araw. Ang sarap lang sa pakiramdam na nakatapos na kami at makakapagpahinga na sa biyahe kahit konti. Kaya tere na let's go. 298 frozen patties later. At ito na nga ang tatlong pinakamalulupit mag-live show. Oh my God! Wow! Bilis namin no. Time-lapse is the key. At malapit na nga ulit kami sa planta para ma-pick up na ulit yung isa naming i-deliver. Bali 300 pieces nga pala yung sunod naming ay pick up at ang destination ay Chaong, Quezon. Twelve seconds later. At dahil gutom na do si Isda kaya nag-order na nga si Bayaw ng tatlong 2 pieces chicken. Tatlong large coke with half-cooked fries at 1 kilong mais na durog kalahating kilong Integra 3 1 kilo ding palyat at 2 piga ng gata. Abul pa nga ako ng 1 botting shampoo ipit sa buhok pantanggal ng kuto at 1 dosenang sukle at 2 blower para magagamit ko pagtapos kong maligo. Sa sobrang dami nga ng order namin mukhang kukulangan pa yung pera na dala ni Bayaw. Kaya ilang ulit niya binilang yung dala niyang pera. At wala na nga lang nagawa si Bayaw kaya nagpunta na agad siya sa cashier para bayaran yung mga in-order namin. 1 hour later. At tinawag na nga kami para pumasok sa gateway para may karga yung 300 pieces naming yero. At ako na nga ang nagtali sa yero namin para alam kong hindi makakatalon ang yero namin. At ako na lang din ang umakyat sa taas para mag-set up ng tali. Alam kasi ni Bayaw na maraming nakain si Isda kaya baka mapinggit lang o may upi yung 300 pieces naming yero na karga.
All goods pagtapos ko dito sa Hulpid na ulit tayo lamarga. Bali salamat nga pala sa guard na bantay sa gate pagkabigay nga namin ng gate pass sa tropa nating si RJ Pinara na nga niya ang mga sasakyan para suwabe ang paglabas namin sa highway. Bali dito na nga kami sa Lagalag Elementary School ng Chaong Quezon tumigil para hintayin ang customer at masamahan kami sa bahay na pinagagawa niya. Medyo malayo pa pala yung site na pagbababa namin mula dito sa highway kaya minabuti ko na lang i-timelapse ito video ko. At sa wakas narating din namin ang dulo ng daan nitong pinasukan namin. Tinanggal ko na nga muna yung napakatibay kong tali para maumpisahan na namin ang pagbababa ng order ni Sir. Kailangan nga namin bilasan lang ang pagbababa nito kasi nga natawag pa si Sir kahit wala naman siyang kasalanan. Dito nga pa isa-isa nga lang muna dapat ang gagawin namin ni Isda kasi nga ang haba ng yero ni Sir. Pero sabi nga ni Bayaw dahil 3 piraso lang naman yung yero lahatin na doon namin 3 naman daw kaming magbabuhat. Kaya nga dito sa taas at bigat ng yero halos hindi ko nga mahayla yung yero. Medyo panggigil pa nga ako bago ko mahayla yung yero. Siguro nga dahil lambot na ko at hindi pa nakakabawi sa pagod kanina. Nung ibababa nga namin halos mabitawan ko na nga yung yero pero okay din at mabilis talaga namin na ay baba. At sa wakas tali na lang at tukod naming bakal ang aayusin namin para makauwi na kami. At dito nga kinalas muna namin ni Isda yung tukod ni Red para nga lumabas na ulit ang forma ng jeep ni Bayaw. Transformer assemble. Dito nga medyo nahirapan pa ako kalasin yung mga tornilyo kasi nga napakahigpit ni Isda magkabit nitong mga tukod kaya nagpatulong na din ako kay Bayaw at Isda. He's busy. Pas natapos din makakapuslit na din kami dito. A few inches later. Nice. Dumaan nga pala muna kami dito sa J. Margoto and Mami dito sa Chaong Quezon. Baka naman Kuya Jmar. Para sa paborito namin ni Bayaw na chicken inasal na binabalik-balikan talaga namin dahil sa murang barbecue chicken na napakalaki pa ng mga ihaw nila. Kaya tere na lapangs na. Kaya dito magtimpla muna tayo ng sausawan para sa ating dinosaur legs ngayon kasi natuto na din akong kumain at nahilig sa maaanghang na pagkain. Siguro kasi sa lahat ng kinakainan namin ni Bayaw lagi siyang nagsisili kaya nagtry din ako at ngayon nga nahilig na din akong magsili sa lahat ng pagkain or sausawan. At tulad ng dati. Kung sa iba bawal mag-cellphone pag nakain. Kami naman walang imikan pag kami ay nakain.
mabuti na namin na umuwi na. Nag-take out nga din pala ako ng isang dinosaur legs para ipasalubong ko sa aking asawa at anak. Alam ko kasi na paborito ni Yen Yen ang dinosaur legs lalo na pag inihaw. 12 seconds later. Ganito nga pala mag-drive si Bayaw lalo na pagbusog. Touchdown sa wakas. Pagpasok pa nga lang namin dito sa Guadaps pakiramdam ko agad malalasing ako ngayong gabi. Pakiramdam ko lang. Parang naaamoy ko kasi may magpapainom na naman sa akin kutob ko lang haha. At nakita ko na nga ang bubong ng bahay namin. Salamat po Lord nakauwi kami ng walang galos o hiwa kahit maliit. Kinaya ang hirap at kakayanin pa ang lahat ng dadating na hamon ng buhay. At patuloy na magsisikap sa bawat araw pa saan-saan pat magbubunga din balang araw ang lahat ng paghihirap natin. At sa muli ako ang inyong Kuya Nico. Salamat God bless sa ating lahat.